I've lived my life to the limit. Well, I'm at the end of myself. I see the end that I know below me. Your love is waiting to catch. I'm falling into you. 'Cause no one's gonna love me like you do. Alright, I've got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling to you. Alright, listen. The rush I felt in the free fall as I lost control of my life. Jesus, I found that you always had me. Your love is never down. I wanna love you like you love me. 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 I'm falling into you. No one's gonna love me like you do. No one's gonna love me. I've got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling to you. Alright, I wanna love you like you love me. 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 Let's go. My weakest moments, in my darkest hour, you're the God who heals me. When I'm crying out for help, when my faith is shaken and I'm all struck down, you're the God who sees me. You're the God who saves. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. In your lavish kindness, I've been washed in grace. You're the God who loves me. Can't keep it to myself. I wanna shout your story. I'm gonna sing your praise. You're the God who's mighty. You set my heart in place.
is saved up. He's love that saved me 180, that type that's never fading. So now throw up your hands if you know him, then go ahead and call up your friends. Good morning to everyone! Yan. Hello! Today, first Sunday of the month, November. Ayan. Kaya mga kapatid, ang kasunod na month ay December, ang ating iniintay. Okay, mga kapatid, isang magandang umaga po at sa umagang ito, sa atin pong Family of the Day, ay atin pong tinatawagan. Ano po? Ang ating kapatid na Jeff at kapatid na Nancy. Ayan, atin pong tinatawagan. Sila po ang Family of the Day. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, itinataas namin ang inyong banal na pangalan, pinapupurihan namin kayo at sinasamba sa umagang ito. Panginoon, ang aming mga puso ay handa ng sumamba upang ikaw, Panginoon, ay patuloy na papurihan para sa pasalamatan ng aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa isang panibagong pagkakataon na sa araw na ito ay patuloy ka namin masamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, nandirito ang aming kapatid na Jeff at ang aming kapatid na Nancy. Panginoon, sa araw na ito ay sineselebrate ng aming kapatid na Jeff ang kanyang kaarawan. Nagagala kami, Panginoon, na siya ay batiin. Nagagala kami na siya ay makasama at maipanalangin. At sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang kanilang buhay. Lalo na, O Panginoon, ang aming kapatid na Jeff na isang opisyal ng pulisya sa Alejo Santos Camp. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang nagbigay sa kanya ng tungkulin ito. Isang tungkulin na makapaglingkod sa bayan para sa kapayapaan. Kaya naman dalangin ko, Panginoon, sa kaarawan niyang ito. Lalo mo po siyang pagpalain ng kalakasan, kalusugan, karunungan sa kanya pong tungkulin. Gabayan mo siya, Panginoon, sa bawat araw ng kanyang pagpasok sa kanyang trabaho. Ang aming kapatid na Nancy, Panginoon, bilang isang teacher, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang buhay, patuloy na ingatan mo rin po siya sa pagtuturo, bigyan mo siya ng karunungan upang ang kanyang mga batang tinuturuan ay patuloy niyang magabayan. Panginoon, sa buhay po nila, mayroon po silang pangarap, mayroon po silang desire. Kayo po ang nakakaalam noon. Kaya naman ang dalangin po namin ay ipagkaloob mo na po sa kanila. Isang kagalakan, Panginoon, na magkaroon ng karagdagan sa pamilya. Kaya naman, O dakilang Diyos, alam ko na kayo ang magkakaloob ng mga bagay na ito sa kanilang puso, sa kanilang patuloy na pananalangin upang makamit ang kanila pong ninanais sa kanilang buhay mag-asawa. Panginoon, anuman po ang pinagdadaanan ng mag-asawang ito, alam po namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pagpapala ay mararanasan po nila. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus at hayaan mo nga, O dakilang Diyos, maranasan po nila ang iyong favor, ang iyong bendisyon sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong maliit na lingkod. Kapatid na Jeff, kapatid na Nancy, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Patuloy kayong gabayan sa bawat araw ng inyong buhay. Patuloy na maranasan niyo ang pag-ibig, kahabagan, kapangyarihan, karunungan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Madama ninyo na siya ang nag-iingat sa inyo, nagpapalakas at patuloy na nagpapala sa inyong pangangailangan. Mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.
Ayan po, isa pong pagpalang umaga sa atin lahat. Sige po, ang lahat po ay inaanyayahan kong tumayo upang tayo po ay lahat ay magpupuri sa ating Panginoon. Isa nga po malakas na palakpak para sa Panginoon. Yung pong malakas na palakpak. Amen. Hallelujah. Ayan po, lahat po tayo aawit ngayon sa Panginoon. Tayo po'y sasayaw. Tayo po'y papalakpak. Halina't sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon sa umagang nito. Hallelujah. Sama-sama magpupuri sa'yo, sama-sama aawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago, itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo, sama-sama. Sama-sama magpupuri sa'yo, sama-sama aawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay na kay buti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago, itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo, kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Hallelujah! Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. Amen. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga po na ikaw lamang pong aming pupurihin. Ikaw lamang pong aming sasambahin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kadakilaan mo. Tunay kang tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord.
wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang langit ko sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Kay buti mo sa akin. Hallelujah. Ang lahat po ng papuri para sa Panginoon. Amen. Hallelujah.
Sabay-sabay po natin sambitlain ang ating pong sinasampalatayanan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay sa walang hanggan. Siya nawa. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, magandang umaga po. Salamat, Ama, sa magandang panahon na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagkakataon upang minsan pa mag-declare pa po, Panginoon, kami ng kabutihan mo sa bawat isa. Salamat sa isang linggo na ipinagkaloob mo sa amin sa kalakasan at buhay na kung saan po, Panginoon, may kalayaan muli kami sa makasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Bayaan po, Panginoon, sa aming mga gagawing ito, tunay na mapangiti ka namin, mabigyan ka namin ng kaluguran at higit sa lahat, maitaas lamang po, Panginoon, ang pangalan mo sa umagang ito dahil ito yung araw mo upang kami, Panginoon, ay sumamba sa iyo, Panginoon, magbigay ng mga papuring awit at, Panginoon, makinig ng iyong mga banal na salita. Dalangin po namin na sa oras namin gugugulin, ikaw ang patuloy na sumama at mag-ingat sa lahat, sa bawat isang narito ngayon, Panginoon. Ang hiling po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo ang sumama sa amin sa buong oras namin gugugulin sa pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po. Sama-sama namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuwit pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Sige ho, minsan pa po sabihin natin doon sa ating katabi, kapatid, salamat, nagkita muli tayo. Ayan. Welcome din po sa ating mga bisita na narito po ngayon. Ayan. Purihin po ang Panginoon, even sa nasa online po. Wine-welcome po natin sa ating pagsamba ngayon sa umagang ito. Ang ating pong visitor, i-welcome po natin ang ating pong kapatid na Nelia Molina. Pakitayo nga po para ma-recognize po natin. At the same time, gayon din po si Franz Molina. Ayan po, yan po. Welcome po. Invite po ni Tita Eden po yan. Gatsa yan. Salamat po sa inyo. Gayon din po, i-welcome home din po natin ang ating pong mga kapatid na John and Christy Arca. Ayan, kasama din po ang kanilang anak na si Jaden. Welcome po, Kuya John and Christy. Sa ating pong pa rin pong visitor, ang ating pong kapatid na Pilar Dinglasan from America. Ayan po. Tita po ni kapatid na Agi. Ayun po, nasa likod. Welcome po. At yung iba po nating mga kapatid na nakasama natin ngayon sa ating pagsamba, maraming salamat po sa inyong pagbisita. At the same time, nagsiwa po kami sa inyong pagdalo. At inaasahan po natin ang pagpapala ng Diyos na natili sa inyong mga puso. Umagang ito, muli ay handa po natin ang ating puso at kaisipan. Pakikinig sa salita ng Diyos sa ating DS ng Bulacan. At the same time, administrative pastor po ng UCC Plaridel. Ang wala pong iba kundi ang ating pong minamahal, visionary and missionary pastor, DS Jones. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Pakitapik nga po yung inyong katabi. Sabihin mo sa kanya, magandang umaga. At sabihin mo sa kanya, move on na. Okay, ba't ko po sinabing move on na? I hope na tapos na po yung yung election period. Gaya po nung sinabi natin bago tayo bumoto, meron talagang pinahihintulot ni Lord, merong hindi pinahihintulot. Ang mahalaga, malinaw sa atin na ang Diyos ang pumipili ng mga public servant. Ngayon po, para sa atin is to respect all the results. Ipanalangin yung mga barangay official po natin. At ngayon po, I hope na inspired pa rin ang lahat, especially lahat po ng mga
kasama natin. At sobra pong natutuwa na naroon po yung naroon yung kahandaan ng puso natin sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Basta ito po mga minamahal na mga kapatid, ano man ang naging resulta ng eleksyon, ito lang ang gusto ko sabihin, panalo pa rin ang Panginoon. Amen po ba? Sige nga, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Meron po tayong bagong series ngayon at ito nga po ay meron pong pamagat na Unleash. Okay. Last October, ang atin pong tema is Happy to Serve. Happy to serve. Gusto natin na talagang ipakita yung kagalakan, yung kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. But of course, sabi nga natin, marami pa rin ang hindi alam kung paano. Hindi pa rin alam ng iba kung paano magagamit sa Panginoon o sa anumang aspeto ng service. Kaya nga nagkaroon din tayo ng part, isang Sunday, which is yung tinatawag nating ministry prayer. Hinanap lang natin yung lugar na kung saan magagamit po tayo. Kaya sana yung pong mga nag-volunteer for a specific ministry, last ministry prayer, sana talagang i-work out po natin. At eto nga po, ang challenge is to unleash. Ibig sabihin, ito na yung panahon para ikaw ay lumabas. Ito na yung pagkakataon para makita, maipahayag at maging kagamit-gamit sa Panginoon. Okay, ang sabi po ng dictionary, pag sinabi daw po nating unleash, to suddenly let a strong force, emotion, etc., be felt or have an effect. Yan daw po ibig sabihin ng unleash. Ibig sabihin, hinahayaan nating makawala. Pwedeng ito'y emosyon, pwedeng ito'y lakas. O sabihin natin, isama na rin natin, hinahayaan natin makawala yung ating kakayahan, yung atin pong mga talento o gifts, hinahayaan natin ito'y makawala upang ito po ay, una, syempre, makita, maipaglingkod natin sa Panginoon sa context ng ministry. Kaya ito yung challenge po natin. In this month of November, ay gusto ko lamang maging maliwanag sa atin na sobrang halaga ngayon. Sobrang halaga ngayon na talagang maramdaman ka na ginagamit ng Panginoon. Sige, tapikin mo uli katabi mo, magparamdam ka naman. Handa ho ba kayo magparamdam kay Lord? Maramdaman na ikaw ay ginagamit ng Panginoon, maramdaman na ikaw ay nagtatalaga sa Panginoon, maramdaman ka rin ng buong iglesia na kasama ka sa kanyang adhikain, sa kanyang vision, sa kanyang mission upang tuparin yung tinatawag na Great Commission. Amen po ba? Okay, kaya nga ito yung pag-aaralan po natin sa buong isang buwan na to. And particularly, gusto ko pong tingnan natin yung magandang example, siguro classic example na po ng isang tao talagang na-unleash is King David. Wala naman siguro hindi nakakakilala kay King David. Meron pa ho ba? Taas nga ho kamay nang hindi pa nakakakilala kay King David. Lahat kilala ho natin, Siguro pag sinabing King David, ang unang papasok sa isip mo is David and Goliath. Buti na lang may David and Goliath. Kaya mo naalala si David because of Goliath. Mga kapatid? Kaya lang, hindi umikot ang buhay ni David kay Goliath. Part lamang po si Goliath ng napakagandang senaryo ng buhay ni David na kung saan po naging matagumpay na hari ng Israel itong si David. Ngayon po, sabi nga natin, nakilala natin siya as King David. Pero sa totoo lang mga kapatid, bago siya ma-unleash to become a king, he was unleashed to become a warrior. Kaya nga ito yung ito yung gusto nating makita, na tayo mismo, tayo rin, ako'y naniniwala, there is a warrior inside of you. Naniniwala ho ba kayo? Tayong lahat ng mga mananampalataya,
there is a warrior inside of you. Merong mandirigma dyan sa iyo. Amen po ba? Parang yung pagkaka-amen nyo, walang kagustuhang lumaban, ano? Meron ho bang mandirigma sa inyong puso? Amen. Okay, kaya nga, kung meron mang importanteng ma-unleash sa atin bilang mga mananampalataya, is the warrior inside of us. Ano? Minsan na kasi, pag sinabing ministry, naduduwag tayo. Naku, baka ayokong marap sa maraming tao. Ayoko ma-expose, ayoko ng commitment. Ano? Parang walang warrior inside. Ano? Minsan natatakot tayong magpagamit sa Panginoon, pero sa totoo lang, meron diyang warrior sa puso natin na kailangang ma-unleash para naman ho talagang tumapang tayo at magamit para sa Panginoon. Okay? Kaya ho, ito yung pag-aaralan po natin ngayon. Okay, pagkatiwala ho natin sa Panginoon ang umagang ito at hayaan natin na siya mismo magbukas sa puso natin. Ano? Ng dakilang pagkakataon para kausapin tayo ng personal through this message. Sige po, pray tayo. Let us pray. Lord, maraming salamat po. Alam namin, napaka-special ng araw na to. Hindi dahil, Panginoon, meron kaming kalakasan, meron kaming taglay na buhay. Espesyal yung araw na to kasi ito'y para talaga sa iyo, Panginoon. It's all about you. It's not about us, O God. Na kaya ho kami naririto, hindi dahil sa meron kaming maaring matanggap, pero Lord, pangunahin sa amin at ilagay mo talaga sa puso namin na kaya kami naririto kasi gusto ka naming sambahin. Gusto naming i-offer yung aming buhay. At gusto naming magsama-sama sa isang mithiin, Panginoon, na parangalan ng dakila mong pangalan. Kaya, Panginoon, hayaan mo lamang na ang presensya mo ang maranasan namin habang pinagbubulay-bulayan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Malayang makakilos ang banal Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay, unleash the warrior in you. May mga pagkakataon sa buhay natin na minsan hindi natin inaasahan na yung merong time talaga na ikaw ay gagamitin ng Panginoon, ikaw ilalagay ng Panginoon sa ganitong mga bagay. Ano? Kasi meron tinatawag na, kailangan mong ma-unleash muna para talagang maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Okay, meron tinatawag na season of life. Ano? Alam naman ho natin. Tayo kasi dito sa atin, sa bansa natin, may 2 season lang tayo, di ba? Ano nga po yon? Dry season, and the rainy season. 2 lang naman tayo. Pero sa ibang bansa, merong 4 na season. Ano nga po yon? Winter, spring, summer, fall. Yung iba kinakanta, no? Okay. Ngayon, alam naman ho natin, iba't iba yung season na yan. Naalala ko tuloy, yung isang bata, isang ama, meron siyang 4 na anak, sabi niya sa kanyang anak, kasi malawak yung kanilang lupain, meron pong puno ng peras doon sa kanilang lupain. Ang sabi niya sa mga anak, sige, obserbahan nyo ang punong ito sa buong 1 taon. Sabi niya doon sa 4 na anak, obserbahan nyo ang puno ng peras na yan sa loob ng 1 taon. Ganun nga ginawa ng 4 na anak. And then, matapos ang 1 taon, kinausap nung tatay yung kanyang mga anak. Tinawag niya yung panganay. Sabi niya, anong nakita mo doon sa peras? Ang sabi ng panganay, ang nakita ko po ay kawalan ng buhay. Kawalan ng buhay kasi yung peras po parang mamamatay na. Parang mamamatay na yung time na yon. Pero sabi naman ng pangalawa, hindi. Hindi siya mamamatay. Kasi nakita ko siya, mayroong pag-asa. Kasi mayroong sumisibol na mga dahon at bulaklak. Nakikita ko yon. Sabi naman ng pangatlo, ay higit pa doon yung nakita ko. Ang nakita ko ay mayabong na puno. Berding-berde yung kanyang dahon. Napakaganda at napakalago.
Hindi lang siya sumisibol, kundi siya ho ay malago. Pero ang sabi ng bunso, mali kayo, ang higit na nakita ko, yung punong yan, hindi lang siya hitik sa bunga, kundi, hindi lang siya mayabong, hitik na hitik pa siya sa bunga. Ang sabi ng ama, tama kayong lahat. Kasi tumingin kayo sa puno na yon in different season. Nakukuha niyo po yung punto? Sa buhay natin, minsan tinitingnan natin yung buhay natin. Sa totoo lang, may mga pagkakataon na parang dry yung buhay natin. Because pwedeng dumadaan tayo sa tinatawag na dry season ng buhay natin. Pero wag kang mag-alala. Ano? Kasi mayroong season na kung saan umuusbong ang bagong pagkakataon. Ano? At may season na makikita mo na masaya talaga because napakaraming dahon. At may season naman ng pag-aani. Ito yung sinasabi ko. Siguro po, andito naman ho yung ilan sa mga barangay official natin na kasama natin, pinalad at hindi ho pinahintulutan. Maaring doon sa niloob, this is your season. Amen po ba? Pero hindi ibig sabihin doon sa mga hindi pinahintulutan, wala nang pagkakataon. Amen po ba? Maaring sa mga darating, it's your season naman. Amen po ba? Kaya nga ganito lang intayin mo lang na ma-unleash ka. Tingnan niyo po, si King David, kailan ho siya inanoint bilang king? Kailan siya inanoint? Kailan siya sinabihan na siya po ay magiging hari? Nung siya po ay 17 years old. 17 taon siya nung siya po ay sinabihan ni Samuel. Diba? Alam natin yung storya. Ano? Pinuntahan siya, hinarap yung mga anak ni Jesse, pero sabi ni Samuel, hindi yung mga anak mo na yan. Ano? Kasi ang unang hinarap po, di ba, si Eliab, yung panganay. Ang gandang lalaki po ni Eliab. Di ba? Ang gandang lalaki ni Eliab, matikas. Kahit yung pangalawa. Ano? Kasi nga ho, nasanay sila doon kay King Saul, di ba? Ang pinagbatayan kay King Saul, yung unang hari ng Israel, matangkad. Di ba? Natatangi daw po yung tangkad ni King Saul. Ibig sabihin, parang tindig yung pinagbasihan ng unang hari. Kaya nasanay siguro itong si Jesse at ilang ang qualification ni God ay syempre yung angat. Ano? Kaya nung makita yung panganay, wow. King material. Ang tindig nito hari. Nung pinakita yung pangalawa, mas pogi yung pangalawa. Kaya lang sabi ni Samuel, hindi yan. Kasi mas pogi yung bunso. At kailanman ang bunso ang pinakapogi. Yun ang punto natin mga kapatid. Pakitaas nga kami ng mga bunso dyan. Taas ang mga bunso. Wow, talaga naman inspired kayo. Pwede na umuwi, bless na kayo. Wag ko kayo mag-alala, si Eliab naman ay pogi. Di ba? Yung panganay pogi. Matikas. Pero walang katumbas yung bunso. Walang kaparis, mga kapatid. Di ba? Pang Mr. Pogi po yung panganay, pang Mr. Universe yung bunso. Wala naman masyadong discrimination, mga kapatid. Sinasabi ko lang, mga kapatid, yung katotohanan. Okay, ito yung sinasabi ko. Sinabihan si David na magiging hari ka 17 years old. Question, hari na ba kagad siya? Hello mga kapatid, hari na po ba siya? He was unleashed to become king na po ba? No, hindi pa. Mga minamahal mga kapatid, hindi pa. Anointed lang siya, pero hindi pa ho siya positional. Okay, ngayon, titingnan natin, kailan ho naging hari officially si King David? Ilang taon? 30 years old. Ibig sabihin, 13 years ang gap. Sinabihan ka na magiging hari, pero naging hari ka after 13 years. Willing to wait po ba? Hello mga kapatid. Kuya Elmer, malay mo. After 13 years, ikaw na ang kapitan. Amen. Di ba? Pagbabasihan natin, di ba? Ito yung pagbabasihan natin pwede. O kaya pwedeng mas maikli. Ang sinasabi natin, kahit sa Bible,
Di ho ba? Meron pong period ng waiting. May period na i-unleash ka muna ng Panginoon sa isang particular na situation. Ngayon ang tanong, ano ang nangyari doon sa 13 years? Yung gap na yon. Alam nyo kung susubaybayan nyo po, hindi ho lahat, particularly, sinabi yung mga pangyayari mula nung anointing hanggang sa kingship. Iilan lang ho eh. Sabihin, maaring natago ng Old Testament yung real stories. Ibig sabihin, hindi naman anong description sa kanya doon sa Samuel chapter 16, diba? Ang ganda ho ng description kay Daniel, nangungusap ang mga mata. Kay David, diba? Nangungusap ang mga mata. Sa ibang daw po, ang ibig sabihin noon, parang pinakamabait sa mga anak. Pinakamabait talaga, bunso. Ano? Doon na naman tayo. Malamang mag-walkout ang mga panganay rito, no? Ibig sabihin, hindi yung ibig sabihin na pwedeng ikaw yung pinakamabait. Ako naniniwala, in 13 years, nag-gap, may mga toyo rin naman si David, maaari. Kasi yun ang side naman ng bunso, minsan topakin tayo. Di ba? Ang maipilit minsan. Buti na lang naitago ho yun, naitago. Pero naniniwala ho ako na hindi naman ho siguro sa loob ng 13 years na yon magagandang bagay yung pwedeng sabihin kay David. May mga pangit din ho naman yan. Okay, but in 13 years, bago siya maging king, saan na-unleash muna si David? Eto mga kapatid, David unleashed to become a warrior in the 13 years gap. Teka muna, 17 years old, sinabi magiging hari ka. Pero pagdating, bago dumating ho, yung time ng kingship, ang nalaglagan ni David is become a warrior. Okay? Ako'y naniniwala, it is a part. Ito'y malaking parte ng pagiging king ni David na kailangang dumaan muna siya, kailangang makawala muna siya sa pagiging warrior niya. Kasi ako'y naniniwala, malaking parte ng pagiging warrior niya, ang magbibigay ng magandang buhay sa kanya at pamamahala as king. Ibig sabihin, kakailanganin ho niya yung tinatawag na warrior spirit bago siya maging king. Ako'y naniniwala, maraming ganito. Pwedeng meron tayong inaasam. Pero ngayon, maaring pinadadaan ka muna ng Panginoon sa isang proseso. Pinadadaan ka ng Panginoon sa isang proseso na ma-unleash ka muna bilang isang mandirigma. Pwedeng pinatatapang ka muna ng Panginoon ngayon kasi pwedeng maging madugo ang totoong laban mo sa buhay. Di ba ganun din ho tayo? Kahit hindi tayo yung mga tipong wala sa posisyon, dumadaan tayo sa proseso na tayo po ay pinatatapang muna ng Panginoon, nire-ready ng Panginoon kasi alam niya na may malaki tayong laban sa hinaharap. Sino rito yung na-realize mo na nasa isang sitwasyon ka, humaharap ka sa matinding laban, tapos binabalikan mo yung pinagdaanan mo at sabi mo, buti na lang napagdaanan ko yon. Di ba? Buti na lang nadaanan ko yung bagay na yon kasi kung hindi mo naging nadaanan ng ilang mga proseso na yon, pwedeng hindi ka maging matagumpay kung nasaan ka ngayon. Kaya appreciate those things, experience, circumstances na pinagdadaanan mo kasi part po yan ng pag-a-unleash sa'yo ng Diyos bilang isang mandirigma. Kaya gusto ko lang makita natin, si David, anong identity bilang warrior ang makikita natin sa kanya? Tatlong bagay lang ito, mabilis lang. Una, bilang warrior, he was chosen by God. Amen po ba? Bilang warrior muna, he was chosen by God. Pinili ng Diyos si David. Naalala niyo po yung message natin last third Sunday about civil government. Ulit-ulitin ko to, Di ba? Hindi naman talaga wala sa original design yung pong civil government. Hindi wala sa original design ni Lord ang magkaroon ng pamahalaan because on the first place, di ba? God is the head
ng lahat ng bagay. Di ba? Siya yung king over all. She is the Lord Almighty over all. And then binigyan niya ng authority yung man para pangalagaan ang mundo. Kaya lang dumating yung time, yung pong living creature na dapat pinamamahalaan ng tao. Hinayaan ho ng tao na yung living creature, diktahan siya. At nung madiktahan ng tao, dinidiktahan ng Diyos. Kaya pumasok ang kasalanan. Kaya dumating yung time nung pumasok yung kasalanan, gumulo po yung sistema. At no choice, God redesign. Ano pong ginawa niya? Naglagay na ho siya ng pamamahala o ng pamahalaan. Kaya nga dumating yung time, mga kapatid. From Moses, makikita natin, nilid po ang mga Israelita from Egypt to Promised Land. And then dumating po yung time na nagkaroon ng mga judges, na mga hukom para mangalaga, manguna. Pero dumating yung time na humingi ng hari ang Israel. And of course, sa original din, hindi gusto ng Diyos na magkaroon ng hari. Wala sa original design niya na magkaroon ng hari, pero pinahintulutan niya. Kaya lang, doon sa scripture, makikita natin, nung hinayaan ng Diyos na magkaroon ng hari, parang niya sinabi na ganito. Sige, gumawa kayo ng hari, pero may consequence din ang anumang pamamahala ang kanyang gagawin. Hindi kayo natutuwa sa pamamahala ko, pero suffer the consequence kung anong pamamahala ang gagawin ng hari. Kaya nga dumating yung time, si Saul ang naging hari, and then after noon, this is the time kung saan pipili talaga ang Diyos niyang gusto niyang hari. And that is David. That is David, mga minamahal na mga kapatid. Tingnan natin yung 1 Samuel chapter 16, verse 7. But the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. Kasi nga hinaharap po ni Jesse kay Samuel yung mga anak niyang mga nauna. Na ang batayan ay yung physical structure sa kanilang present king na si Saul. But sabi ni Lord, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. Paano nga, mga kapatid? Iba daw yung pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng tao. Di ba? Kaya nga sa botohan na to, meron tayong binoto na sa tingin natin, ito yung sa pamantayan natin. Pero huwag natin kalilimutan, may pamantayan ng Diyos. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kaya mga kapatid, sobrang halaga ng puso. Sobrang halaga ng puso pagdating sa paglilingkod. Tandaan po natin yon. Kung paiiralin lamang ho natin, mga kapatid, ay ang kaalaman, ang paiaralin mo lang ay impluensya. But sa paglilingkod ng Panginoon, isasantabi mo yung pong puso, naniniwala ko hindi tayo magiging matagumpay. But the Lord looks at the heart. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, gusto ko makita natin. Itong si David, pinili ng Diyos. Kaya nung time na yon, inanoint siya. Kaya kung babalikan natin yung kasaysayan, inanoint na kagad, pinahiran na lang si David. But he need to wait for 13 years para ma-establish yung kanyang kingship. Diba? Saan siya dinala ng Panginoon? Dinala ba kagad siya sa palasyo? Hindi. Saan ho ba galing si David? Bakit wala siya doon sa bahay? Nasaan ho si David? Nasa pastulan. Di ba? Nasa pastulan siya. Kaya pagka-anoint po niya, wala naman nung ibang ginawa si David eh. At wala namang ipinagawa sa kanya nung time na yun, kundi bumalik ka muna sa pastulan. Huwag ka muna pumunta sa palasyo. Halimbawa, kayo si David. Sige nga kung kayo si David, inanoint po kayo ni Samuel. You will be the next king of Israel. Ano kaya ang gagawin mo? Pupunta ka ng palasyo? Magwewelga kayo?
No? Sabihin mo na, bumaba ka na dyan, Saul, ako na ang bagong hari. Pwede naman niyang gawin yun, di ba? Kasi may anointed na siya. Pero hindi eh. Hindi ho ganun si David. Bumalik lang din ho siya sa kanyang ordinary life. Sa kanyang pastulan. Doon niya ginugol. Doon niya diniscover yung kanyang sarili. Ano? Doon siya nagbulay-bulay. Kaya ho, tingnan niyo po yung pagiging warrior po ni David nagsimula sa pastulan. Doon siya nagsimula eh. Kaya di ba, mamaya makikita natin, alam natin, ilan ho ang batong tumama kay Goliath? Isa lang. Bagamat 5 yung kanyang pinulot, di ba? Anong ibig sabihin noon? Asintado si David. Daig pa niya si Lito Lapid. Hello mga kapatid, napanood niyo ba yung mga pelikula ni Lito Lapid? Sino rito nakaabot sa mga pelikula ni Lito Lapid? Ano? Mga kapatid, di ba 2 yung kalaban? Ano ba ang agara yun? Julio Valiente ba yan? Ano? 2 yung kalaban. Nagkataon po na iisa na lang ho yung bala. Iisa ho ang kailangan matamaan. Anong ginawa? Kinuha po yung itak. Nilagay po sa gitna. Saka ho binaril yung nahati yung bala. Patay yung 2 kalaban. Only in the Philippines. Di ba? Ano pa naman ang Hollywood dyan? Mga kapatid. Pero tingnan nyo po si David po, mga kapatid, nasa pastulan siya. Ang naging training ground ho niya, pastulan. Yung pagiging warrior niya, mga kapatid, nangyari ho, yung kanyang, yung pagte-train sa kanya, sa pastulan eh. Yung tipong walang nakakakita sa pagpapractice niya. Kasi, yung laban niya kay Goliath, hindi ho yun hindi ho yung tsamba. Hindi ho yung tsamba. May panahon na talagang, kasi di ba sabi nga ni David, bago siya pahintulutan ni Saul, anong sabi niya? Ako po ay tagapagtanggol ng aking mga tupa. Pag may lumalapit na leon at oso, pinapatay daw po niya. Ibig sabihin, pinagpapraktisan niya po yun. Kaya sa kanya, tingin niya kay Goliath, mas madaling kalaban. Bakit? Mas madaling patamaan ng malaki. Tama po ba? Pinagpapraktisan niya yun. Wala akong nakakakita sa kanya during that time. Ang nag-cheer ho sa kanya habang nagpa-practice mga tupa. Yun ang kanyang mga yung mga nag-cheer sa kanya. Pagka naninirador siya ng leon, ng oso. Imagine niyo yung mga tupa lang yung kanyang audience. Ibig sabihin, dumarating po yung time na ite-train ka ng Panginoon sa isang lugar na walang nakakakita na ikaw lang mismo ang dinidevelop niya. Your secret place. Hindi mo akalain na hindi ka nga exposed sa church, hindi ka nga exposed sa barangay, pero ikaw personally, meron kang tinatawag na personal training si Lord na ginagawa hanggat dumating yung time na ma-expose ka na. Kaya wag ho nating babaliwalain yung mga secret place natin. Kasi inihahanda ka lang ng Panginoon. Kaya yung personal na pag-aaral mo, basa ka ng Bible, basa ka ng basa ng mga books, isang araw makikita ka namin, baka ikaw narito sa harapan. Kasi hindi nawawalan ng kabuluhan yung mga personal training mo. Kasi una, ipinahintulot ni Lord. Tingnan niyo po si David, sharpshooter. Pangalawa, magaling tumugtog, di ba? Di ba? Magaling siyang tumugtog eh. Doon din ho niya nasana yon. Kaya, harp player, pwedeng ganun, Ano pa? Composer. Kailan ho nangyari yon? Sa panahon na nasa ilang na lugar siya kasama ang mga tupa. Kapatid, mga kaibigan, baka kailangan mo ng isang lugar kung saan tahimik, ikaw lang at ang Panginoon, at isang araw, magugulat ka na lang, God will raise you up. Because, nawala yata.
God raises up great leaders on hidden places. Naniniwala ho ba kayo dyan? God raises up great leaders on hidden places. Kaya sabi ko nga ho sa mga komandidato, yung mga pagkakataon, ang magiging puhunan mo, yung paano ka naglingkod na hindi nalaman ng marami. Ang magiging puhunan mo yung kahit wala kang posisyon, pero nalalapitan ka. Ay, yan ang pinakamagandang puhunan. Na bago tayo tumakbo, bago tayo lumagay sa larangan ng paglilingkod, whether ito ay public service, yung ikaw muna, personally, naglilingkod ka kahit walang nakakakita, kundi ang Diyos. Kasi isang araw, yung mga bagay na ginagawa mo na hindi nakikita ng iba, ngunit ang Diyos ang nakakakita, gagawin ng Diyos na batayan yan para pagkatiwalaan ka ng isang posisyon o isang ministeryo na magiging kagamit-gamit ka. Amen po ba? Kaya huwag tayong mapagod. Kung pinili ka ng Panginoon, may paraan ng Diyos para hubugin ka. At pwedeng ginagamit ng Panginoon itong tinatawag na hidden places. Pangalawa, na identity ng isang warrior na na-unleash, champion of God. Hindi ka lang chosen, but you are already champion. Ikaw ay mananagumpay. Ikaw ay talagang tagumpay. Ikaw ay panalo. Pag ikaw ay na-unleash bilang warrior. Alam natin, mas naging malinaw, mas naging nag-manifest yung pagiging champion ni David. Kailan? Nung kalabanin niya si Goliath. Di ba? Walang ibig lumaban kay Goliath eh. Nanginginig ang lahat, natatakot ang lahat, kahit mismo yung hari ayaw humarap. Kasi ito yung champion ng Pilisteo, si Goliath. Kaya nga ho ang naging kasunduan, dalawa na lang ang maglalaban. Your champion and our champion. Nagkataon ng champion nila, ang laki, ang lakas. Kung sino manalo, wala nang gyera. Panalo na yung bansa na nanalo yung kanilang champion. That's the deal. Kasi alam nila, ang laki ng advantage. Ang laki na advantage ng Philistine. Because of Goliath, their champion. But hindi nila alam, hindi alam ng mga Israelita, ang champion nila, hindi si Haring Saul. Ang champion nila, hindi yung mga mighty men nung panahon na yon. But their champion ay ang isang binata na nagdala lamang ho ng pagkain. Nag-food panda nung panahong yon. Siya ang kauna-unahang delivery boy. Di ba? Nag-deliver lang naman siya ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Ganun lang naman ang alam ng marami. Lalo tigit ang kanyang mga kapatid. Magdadala lang ng pagkain. Pero champion to eh. Amen po ba? Ang tingin sa iyo ng bantao, pangkaraniwan ka lang. Pero champion ka sa paningin ng Panginoon. Ang tingin sa iyo, hindi ka masyadong nakapag-aral, pero champion ka sa paningin ng Panginoon. No? Ang tingin ng marami sa iyo, ikaw yung pinakakulelat, pero ang tingin sa iyo ng Panginoon, champion ka. Sabihin mo sa katabi mo, champion ka. Sige ho, paki-convince yung katabi mo, champion ka talaga. Okay? Tingnan natin ha. Sabi doon sa verse 45 ng chapter 17, Then David said to the Philistine, You come to me with a sword. Kinakausap niya si Goliath ha. Kasi ni-insulto ho ni Goliath yung ang Israel, di ba? Grabe ho. Kung babasahin niyo sa Tagalog, ang dami hong mga salita rin si David na siya, trash talk. Nakipag-trash talkan siya kay Goliath, di ho ba? Para sinasabi niya, ikaw na uncircumcised, tumigil ka nga dyan. O di ba? Mas matindi yung sinabi niya, no? You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Ang totoong champion, matapang, pero hindi mayabang. Tandaan niyo po yan. Ulitin ko ha, ang totoong champion, matapang, pero hindi mayabang.
Kapatid, sa paglilingkod natin, whether sa gobyerno, sa church, dapat ang nakikita hindi ang kayabangan, kundi ang katapangan. Huwag nakikita ang kayabangan, kundi ang kababaan. Amen po ba? That's the real champion. Ano? You serve God with humility. You serve God with a humble heart. That you recognize God. Ano? Siya lang yung makapangyarihan sa lahat. Tingnan niyo po. Nagpakita ho ng tapang si David. Nag-volunteer ho siya. Ipinagmalaki niya na kaya niyang tapatan nitong Goliath na to kasi alam niya sa kanyang sarili, sinanay siya doon sa pastulan. Pero nung hinarap ho niya si Goliath, the real enemy. Hindi niya sinabing, magaling ako. Hindi niya sinabing, sanay ako. Ang sinabi niya, lalabanan kita at pababagsakin kita in the name of God. That's the real champion. Sa ministry, sa public service, darating po yung time na pagtatagumpayin ka talaga. Di ba? Darating yung time na pagtatagumpayin ka talaga ng Panginoon eh. Kasi yun naman ang gusto ni Lord, magtagumpay ka. But it was a test kung magiging humble ka o magiging arrogant ka. Every time na merong mga victories, sana ang naka-highlight yung humility. Sana yung naka-highlight yung humble spirit. At sana ang naka-highlight si Lord. Amen po ba mga minamahal na mga kapatid? Okay? Tingnan niyo po Tingnan niyo po yung real champion. Verse 5 ng chapter 18. And David went out and was successful wherever Saul sent him. Kahit saan hong labanan, kahit saan labanan ho mga kapatid, nagtatagumpay. So that Saul set him over the men of war. Ano po ibig sabihin niyan? Sa ibang translation po, ginawa siyang chief. O sa iba, maliwanag na ginawa siyang chief over all the army of Israel. Promotion? Tama ho ba yun? Promotion? Ang pinatay mo lang si Goliath, pero ang tindi ng promotion mo. Samantalang yung iba ho, ang dami na ho napatay eh. Siguro sa iba't ibang war. Pero hindi masyadong na-promote. Pero siya, si Goliath yung pinatay, may promotion. He was become the chief of all the soldiers of Israel. And this was good in the sight of all the people and also in the sight of Saul's servant. Tandaan natin, the size of your enemy will also be the size of your promotion. Kaya huwag matakot. Kung sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa buhay mo, maharap ka sa maraming Goliath, huwag mong katakutan ng Goliath mo kasi pag natagumpayan mo yan, maaring mas malaki pa kay Goliath ang pwedeng matanggap mo na pagpapala. Amen po ba? Ang Goliath hindi kinatatakutan. Yung mga higante sa buhay natin, hindi dapat kinatatakutan. Kinasasabikan. Kasi pag napagtagumpayan mo yan in the name of the Lord, gaano man kalaki yan, maaring ganyan din kalaki yung pagpapala na tatanggap mo. Sino rito ready humarap sa mga giants niya? Sa mga Goliath niya? Amen po ba? Sino rito yung humaharap sa mga Goliath sa ngayon? Amen po ba? O yung iba ho, Sakeyo ho ang hinaharap ngayon eh. Masyado nyo kinakaya ang Sakeyo ng buhay nyo. Pero there is Goliath. Lagi nating tatandaan, mas malaki ang pagpapala sa likod ng mga malalaking pagsubok. The greater blessing is behind the greater challenges sa buhay po ng bawat sa atin. Kaya, ipagpasalamat nyo po yung mga Goliath sa buhay nyo. Pag iyan po ay napagtagumpayan nyo, malaking pagpapalang naghihintay sa atin. And lastly, identity ng isang warrior na na-unleash, character molded by God. He was not only chosen by God, he was not just
a champion ng Panginoon, but molded by God in His character. Yan ang mahalaga yung character natin. Kaya pala itong si David, after na sinabi na inanoint siya, then dumaan siya sa process in 13 years, kasama po yung pagmomold sa kanyang character. Kasama ho yung years na yon kung saan hinuhubog ng Panginoon yung kanyang character. Sobrang halaga po yan, mga kapatid. Kung gusto nating maglingkod sa Panginoon, kung gusto nating ipaglingkod yung buhay natin sa Panginoon, importante, molded ang character mo. You are molded. Yung pagkatao natin. Kaya tingnan natin, paano natin masasabi that David was molded by God in his character? Okay, alam niyo po ba yung nangyari? After na mapatay ni David si Goliath, ano nangyari, di ba? Siyempre, bumalik ho siya, and then, dinala rin ho siya sa palasyo, pero hindi bilang hari. Ginawa na siyang part ng pamilya ni Saul. Kasi natuwa ho si Jonathan naging BFF ho sila. Diba? Naging best friend forever sila ni Jonathan. Kaya ho, naging part ho siya ng family. Itinuring ho siyang parte ng pamilya na yon. Pero alam nyo ho, on that part ng buhay ni David, from pasture to palace, ang Diyos minomold yung character ni David. Okay, gusto ko makita natin yung isang particular. Bakit natin masasabi na si David molded in his character? Tingnan niyo po yung 1 Samuel chapter 18 verse 10 to 11. Kasi ganito ho kasi ang nangyari. Review lang natin ng konti yung context and background. Nung mapatay po ni David si Goliath, natuwa ho ang marami. Na-share ko na ho ito dati kaya hindi ko na hinilagay yung verse. Diba? Nagkagulo po ang buong Israel. Meron ho kasing chant, jingle para sa hari. Diba meron, ganun ho pala, meron hong particular jingle. Parang yung jingle ho ng mga kandidato. Meron ng ganun na kilala. Every time na dumadaan si Saul, kinakanta po yun Kaso po, nung dumating po yung time na napatay ni David si Goliath, kinakanta uli yung chant para kay Saul, kaya lang ho nadagdagan yung lyrics. Diba? Si Saul ay pumatay ng libo-libo. Pero si David ay pumatay ng 10,000. Kung ikaw si Saul at maririnig mo yung jingle mo, kinurap, walang copyright, pinalitan yung lyrics, di ba sasama loob mo? Hello mga kapatid. Di ba sasama loob mo? Nung nakarang election, jingle ko yan Ano ba yung mga jingle nitong mga nakaraan? Ano ba jingle ni Cap? Nakalimutan ko na yan. Basta kayo nakakaalam nun. Halimbawa ako ginamit nung nakaraan, iniba lang yung lyrics. Di ba minsan parang Ang ibig ko sabihin, yun ang naramdaman ni Saul. Nung dumating ho yung parade ng victory, binabanggit nga yung pangalan niya, pero ang kanta, it's all about David na. Kaya the next day, a harmful spirit from God rushed upon Saul, and he raved within his house while David was playing the lyre. Kasi nga ho, ando na si David, di ba? Every time na ginugulo ng masamang spirito si Saul, tutugtog lang naman ho si David, papanatag, papayapa si Saul. Kaya lang ho, dumating yung time, kasi nga ho, nasasaksak sa isip niya, hindi na ako gusto ng Israel, hindi na ako ang sikat, hindi na ako ang pinapaboran, kaya mas lalong ang harmful spirit, ay niligalig ho siya. Kaya dumating ho tayo habang nagpe-play si David ng lyre, Saul had his spear in his hand. Anong ginawa? And Saul hurled the spear, for he thought, I will pin David to the wall. Sasabit po niya sa idadaing niya po si David. Pero ano ho yung ginawa ni David? But David evaded him twice.
Ano ibig sabihin nun? Nailagan. Okay, balikan lang uli natin. Yung pong time sa pasture. Sharpshooter po ba si David? Napatunayan ho niya kay Goliath. Sharpshooter po ito, yung sinisibat. Kung hindi molded ang character ni David, ano sa tingin niyo ang pwedeng mangyari? Yung sibat, na sinibat sa kanya na nailagan niya, pwedeng kinuha po niya. Diba? Binunot po niya. Sabi niya kay Saul, nice try. Pero nakailag ako. Ako, sharpshooter, yari ka sa akin. Di ba? Possible ba na gumanti si David? Yes. Pero hindi. Because meron siyang tamang character. Amen po ba? Meron siyang tamang character. Ang totoong warrior, hindi basta-basta gumaganti. Ang totoong warrior, mga kapatid, kahit binabash, hindi siya basta-basta nagre-retaliate. Ang totoong warrior po, hindi bumababa sa level ng iba. Tama po ba? Hindi lamang po ito yung pagkakataon na pwede niyang patayin si Saul. Alam naman ho natin, di ba, nung umalis ho si David sa palasyo, pumunta siya sa kuweba, hinahunting ho siya ni Saul, 2 beses na pwede patayin ni David si Saul. Isang pagkakataon, natutulog si Saul, kinuha niya yung laylayan ng kanyang damit, pinilas. Habang natutulog, ibig sabihin lang, pagkakataon, kayang-kaya niyang gilitan itong si Saul, pero hindi niya ginawa. Because he had the character molded by God. Ano yung pangalawa? Kinuha niya yung sibat ni King Saul. Pwede niya nang saksakin si King Saul that time, pero hindi pa rin niya ginawa. Kasi ang totoong warrior, kaya niyang magpigil sa kanyang sarili. Pangalawa, ang totoong warrior, mga minamahal na mga kapatid, meron siyang respect sa authority. He respect King Saul. Anong sabi nga niya doon sa mga tauhan niya nung gustong patayin si King Saul? Ano? Do not touch the anointed one. Ano? Wag niyong gagalawin, wag niyong sasaktan ang pinili ng Diyos. Because King Saul, ay hari pa ng panahong 'yon. Kapatid, that's the real warrior. Yan ang totoong warrior, mga kapatid. Ngayon, ito lang. Goliath and King Saul. Sa panahon ng pag-develop kay David, meron siyang na-encounter na 2 tao, and Goliath and King Saul. Napansin niyo po, sa 13 years ng gap, 2 major character yung na-encounter ni David. Ngayon ang tanong, sino ang pinakamabigat na kalaban ni David? Goliath or Saul? Sige nga, sino pinakamabigat na kalaban? Si King Saul. Hindi si Goliath eh. Diba? The greatest test of David's way to kingship is Saul and not Goliath. Tama. Akala natin minsan yung malalaking problema natin, iyan yung hadlang doon sa mga gusto natin mangyari sa buhay. Pero minsan, may mga soul sa paligid natin. Tingnan nyo po balikan ko lang, nung nagpaparade, marami ang masaya kay King David. Pero yung isa, may isa hong masama ang loob. Napansin nyo ho yun? Everyone cheer for David. But King Saul, nung time na yon, meron ho siyang hinanakit. Ibig sabihin, every time na nagtatagumpay din tayo, hindi lahat natutuwa. Meron hong, hindi, baka nga mas marami. Yung pagkapanalo ho natin, yes, maraming natuwa. Pero marami din po ang napaluha. Yun talaga Di ba? Pero i-categorize nyo po, mga kapatid. I-categorize nyo lang. Yun hubang natutuwa, sila ba yung mga Goliath o sila yung mga Saul? Tingnan po natin 2 tao po yung nakaharap ni David.
Pero lagi natin tatandaan, Goliath is a test of power for David. Nasukat yung lakas ni David, yung kakayahan ni David nung harapin niya si Goliath. Tama po ba? Nasukat niya. Nasukat niya actually yung kanyang kakayahan. Aba, kaya ko palang pumatay ng giant. Aba, kaya ko pala itong humarap. Kaya ko palang gamitin yung mga natutunan ko kay Goliath. Natuklasan niya, na-test niya yung kanyang ability. But kay King Saul, ano ang tinest sa kanya? Yung character. Tama? Yung kanyang pasensya. Yung kanyang self-control. Ngayon, si Goliath pinatay ni David. Si Saul, dapat hubang patayin din ni David? Kasi mabigat eh. Hello? Mga kapatid, lagi nating tatandaan to. May mga Goliath sa buhay natin na kailangan natin patayin. Kasi hindi natin madidiscover yung sarili natin. Pwedeng discouragement ho yan. Ano? Yan yung mga Goliath natin, discouragement. Patayin mo yan kasi hindi ka magiging matagumpay eh. Pero mayroong mga king soul sa buhay natin. May mga haring soul na hindi mo kailangan patayin. Kasi iyan yung magpapaayos ng buhay mo. Ano? Yung may mga king soul sa buhay mo na haharapin mo na hindi mo kailangan patayin, hindi mo kailangan abolish kasi pag nawala ho yan, hindi aayos yung character mo. Kaya yung may mga tao sa buhay natin na hindi natutuwa sa'yo, hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Kasi yan yung paraan para mas maging mabait ka. Sinasabihan ka ng hindi maganda, hayaan mo lang. Huwag mo siyang i-block sa Facebook. Huwag mo siyang i-unfriend. Hayaan mo siyang mag-unfriend sa iyo. Pero ikaw wag. Kasi it will test your character. Tama po ba? Kaya ito mga minamahal na mga kapatid, lagi nating tatandaan, may King Saul at may Goliath sa buhay mo. Baka ang nangyayari, si King Saul ang napapatay, si Goliath ang nag-i-stay. Kaya hindi ka nagiging matagumpay. Okay? Pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Pero tandaan natin itong quotation na to. Even if you can do the impossible, but you are horrible, you will never be honorable. Si David mga kapatid, di ba? Magaling naman talaga siya eh. Ano? Pero hindi sabit ang ugali eh. Hindi siya horrible eh. Kaya ho siya kinikilala, kaya ho siya mas sobrang sikat. It is because of his character. Ganun din ho, sa paglilingkod sa Panginoon, ministry man yan, public service man yan, magaling ka, talented ka, ano? Lahat nagagawa mo sa ministry, pero kung sabit ang iyong character, baliwala rin ho yan. You will not become honorable in the sight of God. Ganun din sa public service. Ikaw na ang pinakamasipag na lingkod bayan. Ikaw na yung pinakamatalinong lingkod bayan. Pero yung ugali mo naman, hindi maganda, hindi ka pa rin magiging honorable. It is important to mold our character by God. Amen po ba mga minamahal na mga kapatid? Kaya, huwag patayin ang mga King Saul. Hayaan mo lang siya. Ano? Kasi yan ang magpapatatag sa iyo eh. Madidiscover mo yung kakayahan mo dun sa mga King Saul mo. Ang pinapatay si Goliath. Okay? Pakian mo. Ito lang yung big idea bago natin ito wakasan. Para lang maintindihan natin, ito yung iiwanan kong big idea sa inyo. Una, inihahanda ka ng Panginoon o hinahanda tayo ng Panginoon sa mas malaking ministeryo kaya tayo dumadaan sa tamang proseso. Para ho doon sa mga hindi pinalad, consider it is a process by God for you. Pero hindi ibig sabihin, hindi kayo maglilingkod. Alam nyo, pwede ko ipayo ho sa inyo, kung hindi man ho kayo pinahintulutan, kung ano man ho yung bago kayo tumakbo at meron kayong gustong gawin, kung kayo mauupo, kahit hindi kayo maupo,
gawin nyo. Ano? Gawin nyo po. Sa tingin ko po, yun yung yun yung magdadala sa iyo sa susunod. Yung huwag kang titigil. Kasi process po ito Process. Huwag kalilimutan may mga proseso ho tayong dadaanan. Kasi hinahanda ka ng Panginoon sa mas malaking gawain para sa iyo. Pangalawang idea, patayin ang Goliath mo, pero pagtiyagaan ang mga Saul mo. Amen? Goliath is your discouragement. Goliath is your disappointment. But King Saul, it will test your true character. Yung mga King Saul natin, yung sa kabila ng may ginagawa kang tama, ang tingin pa rin nila'y mali, hayaan mo lang sila. Hayaan mo lang sila. Ano? Andyan lang sila. Patunayan mo na mali ang kanilang mga sinasabi sa'yo. Ganun ang ginawa ni David Mali yung akala ni King Saul. Mali yung iniisip sa kanya ni King Saul. Pinapatunayan niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Ay, mahal na mga kapatid. Let the warrior in you be unleashed. Hayaan makawala yung warrior muna sa iyo, kapatid. Isa ka mandirigma. Isa ka mandirigma na handang lumaban sa lahat ng hamon ng buhay na kakaharapin mo sa mga darating na panahon. Kaya our church, simbahan natin ngayon, tandaan po natin, kailangan po natin ngayon ng mga matapang na mandirigma para itaguyod ang gawain ng Panginoon. Ako bilang pastor mananawagan uli ako sa inyo. Kailangan po namin kayo. Kailangan po kita. Kailangan kita kasi malawak yung gawain ng Panginoon. Yung ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi ko kakayanin ng inyong lingkod. Pero magiging mas matapang ako kung kasama ko kayo. Sama-sama ko natin itaguyod ang tagumpay ng ministeryo ng Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat sa pagkatawag niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. Dahil alam namin, O Diyos, may dakila kang plano sa buhay ng bawat isa. Lord, maaring may mga kapatid po kami naririto. Meron silang hinaharap na gulayan. Kaya pangaring natatakot sila, pinanghihinaan ng loob. Lord, this time, O God, hawakan mo ang puso nila, palakasin mo sila, Panginoon, upang makalaban sila ng buong tapang at mapagtagumpayan ang lahat ng gulayat sa buhay nila. But Lord, there are also King Souls sa buhay namin. Yung mga pwedeng pumigil sa pagiging fruitful namin. Yung pwedeng maging hadlang para hindi namin madiscover yung potential namin. May mga King Saul na panghihinain yung loob namin. May mga King Saul na malinaw naming nakikita yung pangarap, vision, pero pinalalabo nila, Panginoon. Lord, hayaan nyo lamang po sila dito. Hayaan nyo lamang po sila. Alam namin, ang mga King Saul na to, Panginoon, ay paraan upang kami maging mga higit na mga epektibo, Panginoon, ng mga lingkod mo. Basta makita lamang namin, Panginoon, na kahit may mga King Saul sa buhay namin, may King of Kings na laging kasama kami. May mas malakas na hari na nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Narito po, Panginoon, ang bawat isa. And we pray, O God, that you unleash your power din, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo po ang dakilang papuri. Sa tanging pangalan lamang na aming Panginoon Jesus.
Amen and amen. Hallelujah. Bago po ako umupo, gusto ko muna magpasalamat at patuloy na humingi ng panalangin para sa aking tatay. Salamat po sa mga nanalangin, salamat din po sa personal na lumapit para kamustahin at magpaabot ng tulong. Sa ngayon po, ang aming tatay nasa ospital sa Pampanga. Lord willing, baka mamaya ho ilabas siya. Pero yun po, continuous praying pa rin. Nilagyan ho siya ng munang butas dito sa kanyang lalamunan para makahinga siya ng maayos. But after the biopsy result, maaaring dumaan po siya sa isang major operation. Kaya kami po ay humihingi ng panalangin patuloy para sa amin pong tatay. And then, nais ko lamang pong patayuin yung niloob ng Panginoon na pahintulutan ng Panginoon na manunungkulan sa ating barangay. Hindi ko na ho kayo palalapitin, tumayo na lamang ho kayo sa inyong kinaupuan. Sige nga ho, nais ko lang hong manalangin para sa inyo. Hallelujah. Sige po, manalangin tayo para sa kanila. Lord, nagdesisyon po ang barangay para sa mga manunungkulan. Alam namin, simula pa noon, ang aming iglesia ay nanalangin, Panginoon, ikaw ang pumili, ikaw ang magtalaga. Kaya naman, Panginoon, pinagkakatiwala. Ito po yung panalangin namin, kung sino man ang ilalagay mo, yung direction mo ay maging maliwanag sa kanila, yung pamumuna mo maging maliwanag sa kanila, Panginoon. Ngayon, kalimutan po namin kung saan kami kabilang na ticket, kalimutan na po namin kung saan kami kabilang na grupo. Ngayon po, hayaan niyo po maging isa ang bawat isa para po sa ikaayos, ikauunlad ng aming pong minamahal na barangay. Dalangin po namin na patnubayan niyo po sila. Give them wisdom, O God. At nagtitiwala kami, Panginoon, doon sa mga hindi niyo po pinahintulot. Alam namin, nasa proseso po sila ngayon. At isang araw, magugulat na lang kami, Panginoon. Tinatawag mo na rin sila. Dahil may malaking hamon na kailangan ang kanilang paglilingkod. Marami pong salamat. Basbasan niyo po sila. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Muli po ay palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating Pondies at sa kabiyayang mensahe ng Diyos na ating narinig sa Kanya. Katulad po ng realidad, bago po tayo magalaw, gusto ko lang pong i-share. Katulad daw po tayo ng isang usbong ng halaman na mentas umuusbungan, lalong lumalago. Tingnan po natin to sa reality na habang siya ay talagang inuusbungan, patuloy sa paglago. Katulad din po sa atin, habang tayo po ay nagkakaloob, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Isang malakas na palakpak po para sa Panginoon. Tawagin po natin ang ating mga Smile Minister para po sa paglikom ng kaloob. At habang nililikom po ito, tunghayan po natin ang ating mga pagbati at ilang mga pahayag. Ang ating pong logo making contest ay magtatapos na po ngayong araw na to, ano? Ito po ang huling pagsusumite o pagsasubmit ng ating pong mga ginawang mga logo na ito po ay may kaugnayan sa ating pong 90th anniversary. Ito po ay gaganapin sa February. Kaya po inaasahan na sa 12:01 AM hanggang bukas na lang po, ano, ay cut off na po ang mga submission po natin. Kaya inaasahan po na lahat ng mga magpa-participate ay isasubmit nyo na po itong araw po na to, yung ating pong nagawang mga logo. Gayun din po sa ating pong mga kalalakihan, magkakaroon po ng Together with Kalalakihan of Unida Christian Churches in Bulacan. May tema pong Dad Disciple. Ito po ay gaganapin sa November 11, 2023 at 3 p.m. Ito po, ang venue po natin ay sa Grass Garden Resort. Ito po, ang ating po magiging speaker ay si Pastor Rico Encarnacion ng UCC Anabu Imos, Cavite. Yan, may registration po pahabol. Ito po, 100 pesos po per head ang mga kalalakihan. Magkakaroon din po ng National Kababaihan Festival of Talents. Ito po ay gaganapin sa November 19, 2023. Ang
pong lugar ay sa Matang Tubig. Ayan. At meron din po itong live via FB. Ayan. Para po ito sa Unida Christian Church Plaridel in partnership with Unida Churches District of Bulacan. Para po sa lahat ng mga kapisanan. Worship conference po. Ito po ay gaganapin sa Monday. Holiday daw po ito sa November 27, 2023 sa pagitan ng oras na 3 to 5 p.m. Ito po ay gaganapin sa Don Cesario Plaridel Gymnasium, Municipality of Plaridel, Bulacan. Ito po ay featuring UCC Plaridel, Praise and Worship, Team and Choir, Bulacan United Youth Band, with the special participation of Miss Gian Minolan of Victory Worship at Pastor Russell Garcia of His Life Church, City Church. For tickets, inquiries, makipag-ugnayan lang po kayo kay kapatid na John Allen at Selena Per Cabreros. All proceeds will go to the Unida Christian Church Church Building Project po. Kaya po, ang lahat po ay inaasahan na makikipagkaisa para po sa ating pong patuloy na paglikom ng mga kaloob na mapupunta po sa church building project po natin ng ating po iglesia. Yun lamang po ang ating mga balita at pahayag. Sige po, tayo po'y darako sa pag-alala sa banal na hapunan. Tinatawagan po natin ang ating mga kamanggagawa at ang ating pong mga elders, deacons. Ang Smile Ministry po, lapit na po kayo dito para hindi na po kayo mahirapan mamaya pag tayo po ay nagbibigay ng ating pong mga banal na hapon. Tayo po ay magpapatuloy ang banal hapunan po ay isang sakramentong itinakda ng Panginoong Jesucristo ayon sa banal na kasulatan. Ito ay ginagawa bilang pag-alala na minsay inialay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang pinakamahalagang katotohanan nakapaloob dito ay ang Panginoon hapag at hindi ang hapag ng Panginoon. Ito ang tanda ng katubusan sa magitan ng kamatayan ni Kristo. Ang tinapay at saro ay kalarawan o simbolo at hindi nagbabago o nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Ang lahat na may karapatang tumanggap nito ay yun lamang tunay na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at nagpailalim sa bautismo ng tubig. Maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at si Jesucristo ang walang sala, sapagkat si Kristo ay ang handog na ikipagpapatawad ng mga kasalanan natin at ng kasalanan din ng lahat ng tao. Kaya't kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kaya ngayon na nagsisising tapat na pinatawad sa inyong mga kasalanan at patuloy na nagnasang sundin ang banal na kalooban ng Diyos ng may buong kagalakan at katapatan, magsidulog kayo dito na taglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin ninyo ang hapunan ng Panginoon para sa inyong patuloy na kaaliwan at katibayan ng pananampalataya. Sa pagkakataong ito, tayo po'y manalangin at pangunahan po tayo ng Pastor Oscar. Sige po mga kapatid, habang kayo'y nakaupo, nakapikit, lumapit tayo sa Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, ay muli naming ginugunita at isineselebrate ang Holy Communion na kung saan ang iyong ginawa, Panginoon, ay nagbigay sa amin ng pananampalataya, kalakasan ng loob, katatagan, pagpapatuloy sa aming paglilingkod at gayon din sa pag-asa na kung saan ang lahat ng sa inyo'y nanampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Panginoon, bago po iyon kami tumanggap sa kalarawan ng iyong katawan at dugo. Lumalapit kami, Panginoon, sa trono ng inyong pagpapala. Alam po namin, kayo ang Diyos na makapangyarihan
lamang makapangyarihan, kung hindi Diyos na mahabagin. Panginoon, sa buhay namin, may mga pinagdadaanan kaming mga kahinaan, mga pagkukulang, mga kasalanan na hindi ayon sa inyong banal na kalooban. Panginoon, sa oras na ito, sa sandaling ito, pagindapatin mo po ang aming mga buhay sa pamamagitan po ng pagsusuko o paghingi ng tawad sa lahat ng aming nagawa na hindi ayon sa inyong kalooban. Panginoon, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Kahabagan mo, o dakilang Diyos. Iparanas mo, Panginoon, sa sandaling ito ang inyong pagpapala ng pagpapatawad. Bago kami, o dakilang Diyos, na tumanggap ng kalarawan ng iyong katawan at dugo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Panginoon, patuloy po ang aming paglapit sa inyo. Sa mga sandaling ito'y nais po namin itaas sa panalangin sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na Eddie Binta, ang tatay ng aming DS, na nandoon po siya sa JBL Hospital sa Pampanga. Panginoon, ang dalangin po namin ay ang kagalingan. Ang inyo po, Panginoong pagpapala, ang patuloy na paghipo sa kanyang karamdaman. Maranasan niya, Panginoon, ang inyong kabutihan at manumbalik muli, Panginoon, ang dating pakiramdam at kaayusan ng kanyang pangangatawan. Panginoon, alam po namin, kayo ang Diyos ng himala. Kayo ang Diyos at dakilang manggagamot. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa inyong magagawa at gagawin pa sa aming kapatid na Eddie. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon ay binibigay naman sa inyo ng gabing siya pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapis ito at sinabi, ito ang aking katawan ihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Hindi naman matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing inumin ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Kailangan po natin lumapit ang mga Smile Ministry, Multimedia. At sa pagkakataon po ito ay ating pong pagkakaloob, hahain upang makatulong din po natin sila mamaya. Sa pagkakataon pong ito, ating pong tanggapin ang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo. Ihahain po sa inyo dyan, sa inyong kinaupuan. Gawin po natin ito ng may kaayusan at higit sa lahat na mayroon pong pagmamahal.
tumayo ang lahat at tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami minsan pa sa umagang ito na muli po, Panginoon, naranasan namin ang iyong pagsama, ang presensya mo, Panginoon, ang Banal Espiritu na siyang kumikilo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga espiritual na pagpapala, dulot ng iyong mga salita na amin pong natanggap, na nagbibigay sa amin ng panibagong inspirasyon upang magpatuloy, magbigay ng sarili para sa paglilingkod. Kaya naman, Panginoon, sa iyo lamang po ang lahat ng kapurihan. Muli po, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang patuloy niyong pagsama sa amin sa panibagong linggo na amin pong dadaanan. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na sumama sa amin, gabayan niyo kami at pagtagumpayin sa aming mga ginagawa, lalo tigit sa aming mga paglilingkod. Patuloy niyong samahan ang aming mga pamilya, ang bawat ama at ina na naghahanap buhay, patuloy niyo po silang samahan, patnubayan ang aming mga anak sa kanilang pag-aaral, Panginoon. At patuloy na katagpuin ang bawat pangangailangan ng bawat sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Masaganang biyaya at pagpapala ng ating dakila at mahabaging Ama, sumating mga puso ang dalisay na pag-ibig ni Kristo. Aliwin tayo at puspusin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen.